Good afternoon mga katanim! Ayan, nandito muli tayo sa ating rooftop greenhouse. Dito ito sa San Mateo, Rizal. Ayan, no, sa bayan ng San Mateo, lalawigan ng Rizal. Ayan. So, nasa Region 4A tayo mga katanim. Ayan. Anyway, marami nagtatanong pa din, no, paano ba yung timer katanim? No? Kasi yung ating NFT, yung ating germination table, yung ating katanim bucket, ay hindi manual, no? Ito ay pinapagana ng timer. On and off ba yan? Paano bang timer? Ang daming tanong, no? Ayan, sa pag-hydroponics, timer pa lang, problema na. Kahit gabi ba, naka-on ba yan? Ayan, daming tanong. Anyway, na-explain ko na sa previous video dito regarding dito sa timer na gamit ko, no? Ito rin ginamit ni Vibrant Greens. Ayan, shout out si Vibrant Greens, no? Follow niyo yung page niya, katanim yan, no? Katanim protocol yan, mga katanim. So well, dito sa ating greenhouse, dito sa rooftop greenhouse ko, ang may mga pump dito, bawat system ko, yung NFT, no, bawat NFT ko may ano yan, no, may timer, may pump, no, nakakonekta ito dito sa timer ko. No. Itong germination area, nakakonekta din sa timer ko. Iba-ibang settings. Okay. Itong aking katanim bucket na nasa likod, again may timer din to mga katanim. No. Separate ang timer yan. So again, itong melon na ginagawa ko, may timer din yan. Drip. So, 4 ang timer ko. Buti nga yung ilaw, di ko nalilagyan ng timer. Paano bang setup niyan? Katanim yan, lagi ang tanong, no? Paano ba ang setup? Sa umaga ba, naka-on? Kailan ba? Anong oras mag-on? At ilan ang interval? Daming tanong. Ang hirap ipaliwanag. Pero, may simple akong pamamaraan paano ipaliwanag yan. Okay. Well, nagkakaroon tayo ng timer or ino-on natin ang pump, no? Para mapangalagaan naman natin yung durability. At the same time, yung electricity. No? Yung babayaran natin, na consumption natin ng electricity. Kasi kung how many hours yan na naka-on, syempre, mahal na babayaran mo sa kuryente. Kaya nilalagyan natin ang timer. At the same time, kapag longer hour, no, patuloy ang paggana ng pump, masisira kagad yan. Hindi naman yan durable. Okay? So, nilalagyan natin itong timer para mag-switch on tsaka mag-switch off. Lalo na ito. No? Itatay mo dito, i-input mo dito, yung on, pati na yung off. Na-explain na natin. Previous video doon kay Vibrant Greens, paano to. Pero ngayon, i-ano natin kung kailan ba dapat mag-switch on at kailan mag-switch off. Ngayon mga katanim, imagine, no, mayroong bundok. Ngayon, volcano na lang. Matarik. Ayan. No? Itong peak, yung pinakatuktok ito, dapat ito yung pinaka-hottest hour of the day. Ayan. Ito yung morning, ano? Galing ka sa gabi, papunta ka sa morning, hottest hour of the day, then palubog ang araw, gabi na naman. So dito sa siko natin, i-off na natin, no? Off ang timer, ika nga, naka-off dito. So mag-on ka 6 AM. Ayan, 6 AM. Dito, dahil gabi naman, huwag ka na mag-on. No, pwede na yan. 6 PM, end na. Ayan, okay. So habang paakyat ka ng paakyat mga katanim, dapat yung timer mo, pahaba ng pahaba. Para makaunter niya yung init dyan sa system mo. Ibig sabihin, habang umiinit ang panahon, tumitirik ang araw para hindi malantayan, dapat naka-switch on. Ayan, no? Pwede natin na 6 AM on, 15 minutes lang. Total, palamig lang naman eh. 15 minutes ka interval. Sabihin natin, 6 AM, 15 minutes, then off ka ng 45. So 7 AM ulit, on ka, 15 minutes. Off ka ulit, 45 minutes. 8 AM, on ka, 15 minutes lang. Off ka ulit hanggang 9. 9, on ka, 15 minutes lang. Off ka ulit hanggang 10. 10 o'clock, 30 minutes on ka na, mainit na yan. Ayan, no? Ito na yung bundok mo, nasa 10 ka na eh. Ayan, 10 o'clock na katanim. 30 minutes, mag-off ka ng 10:30 hanggang 11. 11 on ka na naman. This time, 45 minutes mga katanim. Hanggang 11:45 ka na. Ayan, isulat ah. Note nyo na, baka may magtanong na naman, isasend ko na lang tong video. Di ba? So, 45 minutes, mag-off ka ng 11:45.
hanggang 12. 12, run. On. 12 o'clock, napakainit niyan, katanim, no? Kahit na umulan, sige na lang, hayaan mo na lang. No? Ganyan ako, kahit umulan ng 12, sige lang. Pero kung gusto magtipid, mag-off ka. No? Bunutin mo saksak. Huwag mo lang kakalimutan kinabukasan. Pag di mo saksak yan, lanta lahat yan. Di ba, hayaan mo na ganun. So, nasa 12 na tayo, on ka hanggang, anong oras? Hanggang, 12:45. Off ka ng 15 minutes. Okay, 1 o'clock, on ka ulit. 45 minutes. Off ka ng 15 minutes hanggang 2. 2, on ka ulit. 45 minutes ulit. Off ka 3. Okay? On ka ulit ng 3 p.m. So 2:45 hanggang 3. Ayan. Nakita ba? Pababa ka na dito. So, ibig sabihin, 10 o'clock, nag 30 minutes ako. 10:30, mag-off. Mag-on ulit ako ng 11. 45 minutes na naka-on yan. 11:45 off hanggang 12, pero 12 kailangan mag-on ako. No? Hanggang 12:45 off ako ng 12:45 hanggang 1 p.m. Nandito na yan sa baba, 12 eh. 1 p.m. on hanggang 1:45. Okay? 1:45 off hanggang 2. 15 minutes lang ang pahinga ng pump. Nakuha nyo na. Ayan. Pagdating ng 2, mainit pa din. Sige lang. 45 minutes ulit. Okay na? So, dito nasiset niyan mga katanim, no? Nasiset dito kung ano yung on, ano ang off. Well, doon sa meter nyo o sa mga metro na bilog, for 15 minutes ang bawat pin yan eh. No? Ito, kaya ko iset kahit 1 minute. Nakagandahan. At saka yung load nito, mas mataas kumpara doon sa bilog nyo. Yung bilog nyo, pwede masunog yun kasi kung matataas ang pump, di kaya. Ito kaya niya. Na mas mataas ang wattage nito. So, pababa ng pababa, hanggang 15 minutes ka na lang 15 minutes ng 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock. So, 15 minutes na lang ang on. Then, pwede yung sabi, katanim, di kaya kailangan ng on sa gabi. Ako, katanim, di na ako nag-on sa gabi. No? Early morning na lang. Bakit sa gabi mayroon na nandiyan ang ang spray ko, yung ating katanim plant wash. So, ito yon. So, ito yung ating katanim plant wash. Shake ko muna siya. No, sa fruit bearing, 5 ml ang kinukuha ko nito kada 1 litrong tubig para patay lahat yung mga mga mites, lalo na sa sili, ang dami, mites, aphids, ayan, Tsaka sa mga mga kangkong, yung mga thrips, tsaka lettuce, sa ilalim ng dahon, diyan sila nalagi. 2 ml naman sa mga leafy vegetables, lalo mga basil, ayan, lettuce, ayan, kangkong ko, yung mga bok choy, ayan, So, ito yung sa gabi. Then, early morning, kailangan ko ma-rinse ito, Mabanlawan. Napambanlaw ko yung ating KFF, mga katanim. Again, yung KFF, isi-shake nyo muna. Ito yun, Yan. Ito yung ating KFF. Shake mo muna bago ako kumuha ng 2 ml per liter of water. Ayan. Sa fruit bearing, ginagawa ko dito 5 ml lang kinukuha ko. Pero wag niyo munang gayahin yun. Sinusubukan ko pa lang sa sili ko, tsaka dito sa pipino, subuko na 5 ml. Yung continuous ang bunga. Sa lettuce, wag niyong gagawin yung 5 ml Kumbaga sa root feeding natin mga katanim, 2 ml tayo ng 2 ml, 2 ml A, 2 ml B, nung ating Kiss Plus. Yun lang gamitin natin. Dito sa plant wash, kapag infected ka, 2 ml lang din sa lettuce. Pero sa fruit bearing ko, nagpa 5 ml ako, talagang todas talaga silang patay. Patay talaga. Then kinabukasan, ito hindi ko kinakalimutan. Magpupulyar na ako early in the morning nito. Kumbaga sa gabi, nag-plant wash ako. Sa umaga, nag-fulyar ako ng KFF. Again, shake well bago kumuha ng 2 ml nito per 1 liter. Ganon din ito. Yan nilalagay ko sa sprayer. So I hope na naintindihan nyo yung ating papaano maglagay ng timer sa pump. Paki-share ng video mga katanim. Then kung may mga request kayo na video, comment down below. Okay? Para love yan.